Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, dating Congressman Amado Bagatsing, pinagtanggol si Yorme. May nakakarap na, di ba? Itong si Mayora. Dahil kung mapansin nyo guys, puro pa-interview siya ng pa-interview. Pero bago yan, siyempre huwag natin kalimutan i-shout out muna yung mga Iskonians na taga Maynila at nasa labas ng Maynila. So maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kaya sa mga Iskonians forever, mabuhay po kayong lahat. At love, Yorme. So yun na nga guys. Hindi na nakatiis itong si dating Congressman Amado Bagatsing. Nakaalyado na ngayon ni Yorme. Binanatan itong si Mayora. Ang sabi niya guys sa kanyang statement, pasahero lang lagi yan. Si Lacuna ang tinutukoy dyan. Angkas lang yan. Pasahero ni Erap. Si Erap ang nagmamaneho. Lumipat siya sa jeep ni Isko. Si Isko ang nagmamaneho. Same trip. Nakarating sila. Ngayon, sabi ng Manileño, siya yung magmamaneho? Wala naman yung record na naging administrador. Yan, sabi niya, di ba? Meron pang ang hinawakan na ahensya. Yan, pumalpak ngayon. Hawakan pa ba ang buong Maynila? So, yun guys, matindi, di ba? Kasi nga, ito nga si Mayora, paano yung patutsada kay Yorme guys? Di ba? Nakita natin talagang lahat pagka nagpa-interview siya, pinapakita niya na masama si Yorme. Yung mga ginawa niya, pangit, di ba? Inawanan siya ng utang, nahirapan siyang maningil, inaaway niya yung mga katandem niya, si Erap, si Alfredo Lim, di ba? Ngayon pala, siya rin pala, lumipat din pala, di ba? Kasi galing din siya kay Erap eh. Di ba? Nung tumakbo si Yorme ng mayor, ang dating katandem ni Erap, si Lacuna. Dahil si Yorme nung tapos na ang pagka-vice mayor niya, dahil naka 3 terms na siya. O ngayon, tapos lumipat, di ba? Kaya sabi ni Bagatsing, lumipat yan sa jeep ni Yorme, di ba? O, tapos sinasabi niya, inaaway niya, ganun din naman pala siya, di ba? So, sabi nga ni Amado Bagatsing, paano yan magiging mayor ulit? Sumablay nga, di ba? Pumalpak ang kanyang ahensang hinawakan. So, totoo ba ang sinasabi ni dating Congressman Amado Bagatsing? Totoo, di ba? Pagkatapos ng 3 taon ng kanyang pamumuno, anong nangyari sa Maynila? Di ba? Wala. Puro reklamo ang inabot, di ba? Lalo na yung sa mga health issue na kanyang asawa pa naman ng head. Di ba? Yung online registration sa mga health center, di ba? Yung forfeit na mga allowance, yung delay ng allowance ng mga estudyante, di ba? Yung kadugyutan na tuloy ulit, di ba? At yung crimes guys, bumaba, ay tumaas guys, tumaas ang rate ng crime samantalang ay Yorme napakababa. So nakikita natin, di ba? Nakita na natin guys, actually yung kanyang kakayahan. Hanggang dyan na lang talaga siya. Sobrang napakalayo niya kay Yorme. Noong umupo si Yorme, 2019, ano bang dinatnan ni Yorme? Kaawa-awang Maynila. Di ba? Talagang sabi nga ni yung isang Crocs, di ba? Ano sabi niya? Pag sinabi mo taga Maynila ka, kakaya, hindi ka proud. Kasi unang-unang iniisip, ang Maynila, dugyot. Di ba? Napag-iwanan na ng mga ilang syudad dito sa Metro Manila na umasenso na. Kaya nung pag-upo ni Yorme guys, back to zero talaga siya. As in, wala sang nadat ng maganda. Bangkarote pa yung financial capacity niya. Kaya nung umupo siya, anong nangyari? Sa loob ng 3 taon, bumangon ang Maynila. Nagnigning muli ang Maynila. Sumikat muli ang Maynila. Dumagsa yung mga investor, yung mga ambassador. Pinuri si Yorme dahil sa magagandang ginawa. Di ba? Ganyan ang galing ni Yorme. Na nung bago siya umalis,
sobrang daming papuri, daming awards, di ba? Natanggap niyo yun eh. Nag-iba ang tingin ng tao na dating dugyot, gaya nga ng sabi ng isang Crocs, di ba? At ngayon proud kapag sinabi mo Manileño. Bakit? Dahil sa ginawa ni Yorme. Di ba? Yung mga public world class na public school. Ngayon, yan ang pinakamagandang eskwela sa lahat ng public sa buong Pilipinas, guys. Yung pinatayo ni Yorme. Yung hospital ng Maynila, public hospital, di ba? World class din. Dinaig pa yung mga private hospital dito sa Maynila kahit sa mga ibang lugar. Yan ang pinakamagandang public hospital. Nakita nyo, di ba? Siyempre yung mga investor, di ba? Pag nakikita yung namumuno, kagaya ng panahon ni Yorme, may inganyo silang mag-invest. Kasi nakikita nila na may political will itong mayor na to si Isko. Kaya kumaga, hindi sila magdadalawang isip na mag-invest dahil alam nila yung perang hinahawakan ni Yorme ay naging masinop siya. May nakikita ang tao. Hindi yan nakukorap o nabubulsa. At saka siyempre, di ba, bilang siyang kapitolyo ng Pilipinas, dapat na number 1 na maayos ang Maynila, malinis. So, ano nangyayari? Balik dugyot, di ba? Kaya nga si Yorme, nung umupo, 2019, unang araw, nilinis ang Divisoria. Hanggang ang buong Maynila na nilinis. Bawal na yung magtinda sa kalsada. Nakita natin na naging disiplinado ang Manileño. Di ba? Kaya tama siya nasabi ni Amado Bagatsing. Humawak na siya ng ayan siya, pumalpak pa. Tapos pahawakan natin ulit. Guys, pagkakatiwala pa ba natin ulit? Pinagtiwalaan na natin siya. Binigay na natin yung boto sa kanya dahil in-endorse ni Yorme. Na iniisip din ni Yorme, gagawin niya ang kanyang trabaho kahit pantayan man lang o kahit ituloy man lang. Di ba? Napakaganda ng pag-iniwan ni Yorme. Lahat ng bango ng papuri sinalo ni Mayora. Pero anong nangyari? Kung paano niya iniwan, napabayaan pa guys, di ba? Napabayaan pa ang Maynila. Kaya ang daming sabik ngayon. Kaya sa survey guys, di ba? Nakikita nyo, talagang pataas ng pataas si Yorme habang pababa sila Mayora. Kasi talagang kahit anong gawin nila. Kaya doble kayod na sila ngayon sa pagbatikos, di ba? Pa-interview itong si Mayora. Kumbaga guys, ang ginagawa ngayon ng kampo ni Lacuna, binubulag ang tao, lalo ng mga Manileño. Binubulag tayo na ang pinagawa ni Yorme, mga world class na sa ngayon na pinapakinabangan na ng Manileño ay pangit daw. Di ba? Binubulagan tayo dun sa utang daw na iniwan ni Yorme. Kaya sabi ni Yorme, kung di nyo kayang bayaran yan, mas kayo dyan. Kami ang magbabayad yan. Kaya hindi na tayo papayag guys na muling mapabayaan ang Maynila. Kailangan po na natin ibalik si Yorme. Tama ang panawagan ng Maynila. Ibalik na. Di ba? Ang magmaneho ulit, sabi nga ni Bagatsing, si Yorme magmaneho ulit ng jeep. Angkas lang yan, di ba? So ngayon, kahit angkas, wag na. Ang iangkas na, itong si Chief Atienza. Di ba guys? So, nakikita natin na talagang wala nang kakayahan itong si Mayora para itaguyod pa, di ba? O patakbuhin pa ang Maynila. Dahil pakita niya sa kanya yung kanyang kakayahan, binigyan na natin siya ng pagkakataon. 6 months na lang guys, aalis na siya sa pwesto. Ngayon lang siya nagkukumahog. Ngayon lang sila kumikilos porket si Yorme ay tumakbo na. Di ba? Nalaman na nila ng tatakbo. Nung wala pang ganyang ang balita, natatakbo si Yorme, wala siya, chill lang sila guys. Di ba? Pang-party lang siya, na wala siyang makakalaban, nasa pa rin ang uupong hasta 2025. Kaya kahit hindi siya lumabas ng opisina guys, okay lang. Di ba? Kahit hindi niya puntahan yung mga barangay, kumustahin, okay lang. Napakalayo, di ba? Samantalang si Yorme, di ba? Nung pag-upo niya, nagro-ronda pa sa madaling araw. Tinitignan, kinukumusta lahat ng mga barangay at ng mga Manileño guys. Di ba? Sobrang napakalayo at talagang hindi niya nagampanan. Kahit man lang napantayan yung ginawa ni Yorme, ay wala. Di ba? Kaya tama lang ang sabi ni Amado Bagatsing, papahawak pa ba natin ang buong Maynila? Di ba? Angkas lang yan. Sabi niya, di ba? Ang magmaneho na ngayon, ibalik natin sa pagdadrive.
itong si Yorme. Para nasa tamang daan tayo guys. Tamang direksyon. Kaya tama sabi ni Yorme, Manila, great again. Diba? Kailangan ibahan muli. Mula sa iniwan na maganda, napabayaan, tapos balik naman dugyot ngayon, ibabalik natin si Yorme para magningning ulit ang Manila. Alright guys, tuloy-tuloy tayo guys. Sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy ang kanilang pagbatikos. Tuloy-tuloy ang kanilang paninira kay Yorme. Pero hindi tayo papayag. Di ba? Kung marami nga silang binabato, mas marami tayong dipensang ibabato rin sa kanila. So, wag mong kalimutan guys, like, share, and subscribe po. At wag magkakalimutan mag-comment. Napaka-importante yan. Yung sa loobin nyo po, yung simpatsya nyo, i-comment nyo dyan para mabasa na lahat ng mga makakapanood nito ay ang suporta na kay Yorme. At doon, di ba, walang maliligaw na butante ng Maynila, kundi iboboto lang ang Yorme's choice. Alright guys, so hanggang dito lang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much at pagpalain tayo ng poong may kapal. Manila, God bless.